Okay, so kapag mainit itong paelyera, para nagsisisal ba, merong sizzling effect. Ayan, panis, napakaganda. Tapos ilagay natin sa ibabaw itong ating hito. Dalawa lang siguro. And then ilagay natin itong yan, yung ating sitaw na binlunch kanina. Para mas pagandangin lang natin, lagyan natin ng konting kamatis. And last, lagyan natin itong sili. Yan. So guys, tapos na ang ating crispy hito sa gata. Yun, so hi guys, isang maganda at mainit na tanghali sa ating lahat. So ngayong araw ay magluluto tayo ng isang mabilis pero masarap lang na dish. So ito ay ang crispy fried hito in coconut sauce. Okay. So para sa ating first step guys, no, naggiwa na ako dito ng hito, no. Tapos hiniwa ko siya ng pag ganito kasi ang plano natin sa kanya ay gagawin natin siyang crispy, pati yung buto. Yan. So hiniwa ko lang siya ng ganyan. Hindi ko na pinakita yung process kasi medyo matrabaho. Saka tatagal tong video natin. Okay? So meron tayo ditong cornstarch na merong salt and pepper lang. So itong hito natin ganun din. So meron ding salt and pepper. So ngayon i-dredge lang natin dito. Dahil mainit na tong ating ano. Yan. So diretso na tayo, wala nang paligoy-ligoy pa. So let's go. Lagay pa tayo ng isa. Boom. So guys, so pakita ko lang. So guys, so tatapusin lang natin to. So may apat lang naman yung hito natin. So babalikan ko kayo after natin maprito lahat ito. Okay? So, eto na nga guys, no. So, luto na yung una nating batch. So, ngayon naman ay nakasalang na yung pangalawang batch. Okay, so tapusin lang natin to, then maya-maya gawa tayo ng sauce. At eto na nga guys, no. So, naluto na natin ang ating malalaglag. Pakita mo. Ayan, no. So, ngayon naman gagawin na natin yung ating gata. Okay, so tara. Sunodin natin ang kalan. Pinit lang tayo ng ating pan. Siyempre dahil multitasking tayo. So, i-video natin. So guys, for our ingredients, no, basic lang naman. Meron tayong bawang, sibuyas, luya,
saka kamatis. Also may siling green. Alright, so mainit yung kawali. Lagyan lang tayo ng konting mantika. Spread lang muna natin yung mantika. No? Okay. So ako pagka ako yung magagata, tapos inuuna ko lagi yung luya. Gisa lang natin tong luya hanggang maging aromatics, no? Hanggang maamoy nyo yung bango ng luya. So kailangan na rin nating magmadali guys, no? Kasi mukhang uulan na naman. So isunod na natin yung sibuyas. Sama na rin natin yung bawang. Sama na natin lahat, no? Next natin yung kamatis. Ako kasi mas gusto kong naglalagay ng kamatis, no? Nagbibigay din siya ng magandang kulay dun sa gata natin. So, ewan ko sa inyo kung gumagamit kayo ng kamatis pagka nagagata. At mukhang nagsisimula ng umambon guys, no? Hindi ko na patatagalin. Ilagay ko na rin siguro yung pwede nating igisa na yung sili kung gusto nyo ng mas maanghang. Pero pwede ring mamaya na kung hindi kayo mahilig sa maanghang. Siguro ang gagawin natin ngayon ay meron ako dito bagoong alamang. Sama na natin sa pag-isa. So, tansyahin lang natin kasi medyo ito na yung magiging pangpaalat natin. Siguro ngayong nailagay na natin yung alamang, isunod na natin yung gata. So, care of Coco Mama. Yan o, baka naman. Coco Mama guys. Kami dito sa dito sa bahay, no, mas preferred na namin laging ginagamit yung mga nakapack o yung mga nasa pouch na nagata gaya nitong Coco Mama, no. Mas convenient kasi medyo malayo kami sa palengke. Kita nyo naman guys, ang ganda ng kulay ng ating gata. So, medyo pakuluin lang natin ng saglit. And then titikman natin. Tapos tatansyahin na lang natin yung lasa. Okay? And guys, no, medyo maganda na yung consistency. Tikman natin. Isa pa. So, para sa akin tama na yung alat niya. Siguro ilagay na natin tong sili para magkaroon siya ng konting anghang. Since hindi naman tayo mahilig sa sobrang anghang, ipinahuli na natin yung siling green. Yan guys, so kung nakikita nyo lang, napakaganda na nung tsura. So
pwede na itong gata. Tara, mag-plate na tayo. So, painitin na natin itong ating paelyera. So, dito natin siya ipi-plate. Also, nag-blanch nga pala ako kanina dito ng, ito. Kita ba? Yan. Nag-blanch ako kanina ng sitaw. Tapos, ginawa natin siyang ganito, no? Para lang mas maganda yung presentation. Okay, so kapag mainit itong paelyera, para nagsisisel ba? Merong sizzling effect. Yan o. Panis. Napakaganda. Tapos ilagay natin sa ibabaw itong ating hito. Dalawa lang siguro. And then ilagay natin itong yan, yung ating sitaw na binlunch kanina. So, para mas pagandangin lang natin, so, lagyan natin ng konting kamatis. And last, lagyan natin itong sili. Yan. So guys, tapos na ang ating crispy hito sa gata. Yan guys, no? So, sentensyahan na natin to. So kung makikita nyo guys, no, napakaganda ng kulay. So yun yung effect ng ano, kapag merong kamatis, nagiging medyo mamula-mula. Tapos nilagyan natin na itong sili. Kasi kung mahilig kayo sa manghang, kung nakulangan kayo dun sa green chilies, pwede nyo siyang durugin. Pero ako, pinang-ano ko lang siya, pinang-garnish ko lang siya, pero hindi ko siya kakainin. Okay, so siguro tingnan natin tong ano, yung buto. Ayan, oh. Kasi nga 'di ba, ito yung target natin, kaya natin siya hiniwa ng pagganon para mapa-crispy natin yung buto. So tingnan natin. Ewan ko kung naririnig nyo, pero napakalutong. Ang sarap guys. Asin saka paminta lang yung nilagay natin dun sa hito. Pero ang sarap, ang crunchy. So, successful tayo doon. Also, yung gatang ano, so tinikman na rin naman natin siya kanina. And wala akong sasabihin. Masarap. Siguro check natin tong ano, yan oh. Try tayong sumubo ng ano, ng sitaw. Ayan guys. Oh. Ito namang sitaw guys, no, binlunch lang natin siya kanina. Asin lang yung halo, tubig tsaka asin. And that's it. So tikman natin kung masarap, kung masarap din siya sa kanin. Wow, masarap. Try nyo rin to guys sa bahay, no, sa mga bahay nyo. Papasok na ako kasi mukhang uulan na naman, tsaka hindi pa kami nagla-lunch. Alas 12 na, so tutuloy ko na to sa loob. So see you on our next video. Bye bye.